Growforth Credit Services na nagpapalo ng 4,000 up to 90,000 pesos bagong utangan online ngayong 2026. At chinek ko nga agad SEC at CIC compliant sila. Yung terms ay 3 months up to 6 months din. I-check natin kung totoo lahat ng to. At bago kayo mag-try sa kanila, silipin muna natin kung ano yung mga requirements. May pangaharas ba dito or may pananakot pagka malapit na yung due date at pag na-overdue? At kung gaano ba kataas o kaliit ang interest rate nila. Kaya ayon, simulan na natin. So hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At another requested loan application review nga pala to at sabi ni Bros Rant, Ma'am, pa-review din po ng Growforth Lending. Approve na naman kasi ako. Thank you. Galing kay Marinette, Growforth ma'am. In-install ko na nga agad-agad at currently may 4.8 na ratings to. Under nga pala to ng Growforth Micro Lending Technologies Philippines. At kare-release lang nitong April 2, 2026. Kaya medyo bago-bago pa din. And after ko na nga sagutan itong mga kailangan nila na information, so dito nga pala pwede ang unemployed, pero hihingan ka pa din nga ng information about doon sa may pinagtatrabahuhan. Kailangan mo pang ilagay yung monthly income, yung pay period, tuwing kailan ka sumasahod, kailangan pa ng company name, company phone or employer phone, company address, at work detailed address. Kailangan pa yon kahit na ang inilagay ko is unemployed. Yun lang, kailangan pa i-provide. At ang dami ng contact references dito, 5. Pwede naman ng PhilHealth dahil maraming pamimilian na ID. So ako nga is na-offeran ng 2,000 pesos at dito ay 3 installments, 3 bayaran sa loob ng 120 days. Yung interest dito, 480, may service amount na 480, so total of 960. At actual amount daw yung mare-receive dito. At ang kabuuan na babayaran ko ay 2,960. Ito naman yung details ng repayment plan. Sa unang pagbabayad ay 15 days. So yung pangalawa dito is almost 1 month. At yung pangatlong pagbabayad, almost 3 months. So sa una, 1,700. Sa pangalawa, 640. At pangatlo, 620. So wala dito yung mawe-waive yung last payment. And bago ko naman to i-go, is chinek ko muna yung kanilang loan terms and agreements. Wala ako dito nakita na disclosure statement. Kung magkano ba yung in-loan natin dito, yung details ng loan natin, in short, wala dito sa loan terms and agreements. More on definition of terms lang at yun na yun. Pero syempre, to receive is to believe nga, kaya ginet the loan ko na, ayan, gino ko. And meron pa sila ditong pa-spin the wheel. At meron pa nga dito nakalagay na may nakakapag-withdraw ng 1,000. Oh. So bago to sa may loan application na na-try ko ha. May pa-earning cash pa, may pa-bonus pa. And after niya, nagpaparate sila ng application nila. At kung ako sa inyo, wag mo na kayo agad magre-rate hanggat hindi nyo napapatunayan na natulungan kayo. So after nga niyan is application under review na ako at ilang minuto lang. Super fast nga. So ako nga is na-decline, ayan, na-reject ako, no quota available daw. So ayun, super fast na update nila, reject agad. Super fast din yung rejection. Grabe naman ano. So kung naghahanap kayo na super fast talaga, hindi ko to maire-recommend sa inyo dahil kagaya ko, kung nangangailangan man ako ngayon, kung nangangailangan man kayo ngayon, is possible na ma-reject pa din talaga. Pero sabi naman dito sa may mga 5 stars, ayan, fast and easy transaction nga daw. Nice app, fast application, smooth ang transaction. So, sa kanila yon. Pero wag din tayo agad magpapaniwala sa mga 5 stars na to. Dahil hindi natin alam kung sila ba talaga ay real users. So, dito tayo lagi mag-rely sa mga 1 star. At ito na nga yung napag-alaman ko. So, ayan, puro din pala sila na re-reject. At may isa pa ako nakita, na-approve daw siya since July 11, pero up until now is hindi na-disburse yung loan. So, pagka ganyan yung nangyari, nako, screenshot nyo yung transaction na sinasabi nila na nung araw na yon snap, isend na daw sa may ating e-wallet. Screenshot nyo yung transaction kung Gcash man yan para may pruweba kayo na wala kayong natanggap. At pag wala kayong natanggap, wala kayong dapat bayaran. Dahil may pruweba naman kayo. So, wag nyo nang subukan dito. Na-experience ko na itong app. So, 1,000 lang yung hiniram niya. Ang kabuuan daw na babayaran niya ay 1,420.
So, nag-send daw siya ng 500, pero hindi naman daw nabayaran yung loan niya. Ayan, tumutubo pa din. So, yes, tutubo pa din yan. Hanggat patuloy tayong na-overdue. At eto na nga ang sagot. May pananakot ba dito? So, eto na. Don't install this application daw. So, wala pang due date na haras at nagbabanta pa. So, hindi nyo deserve mabigyan ng 5 stars. So, eto, mixed na reviews. Yan, mixed talaga ang reviews kahit saan namang loan application. Pero ang may sasuggest ko talaga kayo, dito kayo sa may mababang stars tumingin bago kayo mag-apply sa kahit na anong loan application. And another na nakaranas nga ng pangaharas, so sabi dito, ayan, nangaharas kahit wala pang due date. Nagte-text ng pagbabanta ang mga agent nila. So dito sa may sinasabi nila na buong matatanggap, wala ako nabasa dito sa may ratings and reviews, kaya please, ayan, comment down below kung na-try nyo na to, buo nyo bang na-receive? At totoo ba na hindi siya 7 days lang? Totoo ba talaga na 120 days lang? So, comment down below sa mga nakapag-try na. Pero dahil ito nga ay SEC and CIC compliant, ibig sabihin lang nun is nagpapasa nga sila ng credit data natin. Kaya kung ma-overdue tayo dito is maaapektuhan din yung pag-a-apply natin dun sa may mga mas legit pa na loan application na mas maganda yung terms. Kaya kung dito is hindi kayo pasok sa inyo yung terms nila, please wag kayong mag-try, wag kayong mag-go. Maganda na din sana yung terms nila dahil sa unang pagbabayad 15 days, pangalawa almost 1 month, tapos yung pangatlong pagbabayad is matagal pa din. Pwede ka dito makapag-ipon muna ng pambayad doon sa may mga susunod mo pang due. Yun nga lang is hindi naman siya talaga super fast sa akin, sa experience ko. Kaya please comment down below kung ano yung na-experience nyo dito. So kung may recommend ko man to dahil na-reject ako, 30 out of 100. So, 30% dahil SEC and CIC compliant sila. And disclaimer, hindi ibig sabihin na nireview ko to is hinihikayat ko na kayo na mag-apply. So, this is for educational purposes then and awareness bago kayo mag-try kung ano ba yung mga kailangan sagutan at kung talaga makakatulong ba sa inyo itong in-applyan natin. Kung pasok ba sa inyo yung terms nila. So, kung hindi, huwag tayo mag-go. At kung meron pa kayong gustong loan application na ipapa-review, comment down below para makita nga natin kung ano yung nasa loob ng loan application na gusto nyong itry. Para hindi nyo na nga din ma-share yung personal information nyo tapos kagaya nito, in the end, hindi naman pala talaga tayo ma-aprobahan. So bago nga pala tayo mag-end, share ko muna sa inyo itong ginagamit ko nga na phone, Samsung Galaxy A17, and sobrang smooth na to and ang slim lang din. Meron din siyang pa-fingerprint dito sa may gilid and Type-C. Pa-box type and sobrang nipis lang nito. Sobrang cutie. Samsung Galaxy A17. So, andyan yung link sa may baba. So, that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!